Ito pong experience na i-share ko sa inyo ay nangyari nung madalas pa kaming manood ng sine ng boyfriend ko. Clara na lang po ang itawag niya sa akin, Kuya Mike. At ito ang aking kwento. Linggo po ng gabi, nang naisipan namin ng boyfriend ko na manood ng sine sa may bandang rekto. Hindi ko na po maalala kung anong pelikula yung pinanood namin dito. At dahil last full show na po yon, halos wala ng tao sa loob ng sinehan. Nasa kalagitnaan na kami ng pelikula nang maramdaman kong kailangan kong mag-CR. Paglingon ko kay Matt, nag-alok siyang sasamahan niya daw ako sa CR pero sinabi ko na wag nang sumama para bantayan ang aming upuan at mga gamit. Lumabas ako ng sinehan at tinungo ko ang madilim na pasilyo papunta sa banyo. Tahimik ang paligid. Tanging tunog lang ng pelikula ang maririnig mula sa loob. Pagpasok ko sa banyo, 3 cubicle lang ang naroon. Ang una ay sira at nakabukas ng bahagya ang pinto. Ang pangalawa naman ay nakalak. Halatang may tao sa loob. Wala akong ibang pagpipilian kundi ang dulong pinto. Pagpasok ko sa cubicle, mabilis kong isinara ang pinto at inilak ito. Habang nasa loob, ramdam ko na lumabas na ang tao sa katabi kong cubicle. Biglang tumahimik ang paligid. Pero ilang saglit lang ay may narinig akong mahinang salita na para bang bumubulong. Sa una halos di ko maintindihan. Pero unti-unti itong lumalakas. Pinakinggan ko pang mabuti. Mas lalo po akong kinilabutan sa narinig ko. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Napalunok ako. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa bata ko. Boses yun ng isang batang babae. Paos, mahina at parang nagmamakawa. Nanigas ako sa takot. Pilit kong pinakinggan kung uni-uni ko lang ba yun. Pero mas lumalakas ang boses. Paulit-ulit. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Nanigas ako sa kinauupuan ko, Kuya Mike. Bumilis lalo ang tibok ng puso ko. Pero bago pa ako makatayo, may kumatok sa pinto. Mahina noong una, mas lumalakas. At halos masira na ang pinto sa sobrang katok nito. Sino yan? Nanginginig na tanong ko. Pero walang sumagot. At biglang, namatay ang ilaw. Sobrang dilim. Wala na akong halos makita. Buti na lang dala ko ang aking cellphone. Dali-dali ko itong kinuha sa bulsa ko at binuksan ang flashlight. Tinanggal ko ang lock ng pinto at patakbong lumabas. Dito na sa lubong ko si Manong janitor sa sinihan. Tinanong niya ako kung bakit daw ako tumatakbo. At nakwento ko nga sa kanya yung na-experience ko sa CR. At sumagot siya na parang di na nagulat. Ang sabi niya madami na daw talagang nakakarinig ng boses ng bata sa loob ng CR. Minsan pa nga daw nagpapakita ito. Ang hinala nila ito yung batang nadaganan at namatay nang tumaob ang isang truck ng simento habang ginagawa ang sinehan na to. Sa sobrang takot, hindi na namin natapos ang pinanonood naming pelikula at dali-dali na kami lumabas ng sinehan ng boyfriend ko. At mula noon hindi na din kami nanood ng last full show.